Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping uploading sexual content and copyright, intellectual property rights, dito sa Hukumang Pantahanan! Hoy, Mare! May ichichika ako sa'yo. Ay, ano na naman ba yung bagong chismis na nasagap mo? Alam mo ba yung live-in partner ni Annie? Ay, sino? Si Marvin? O bakit? Ano meron sa kanya? Naku! Yang si Marvin ha, hubadero pala yan. Huh? Oo. Nagkalat ang mga sex videos niya sa internet. Oh, talaga? Oo. Kumikita ba naman siya doon? Yun naman. Kita mo naman si Annie. Buhay doon niya. O, laging nakaalahas kapag umaalis ng bahay. Tapos ang gagara pa ng mga sinusuot na damit. Ay, pero kahit na maligo pa si Annie sa pera, hindi pa rin maitatanging immoral pa rin yung asawa niya. Umagang-umaga. Ay. Nagkalat ang mga marites sa kalye. Yan ba yung kinabubuhay nyo? Ako, Marvin. Ikaw pala. O, anong ginagawa mo dito? Siyempre, bibili ko ng pwedeng maalmusal. Kayo, nakapag-almusal na ba kayo? Oh, nakalimutan ko nga pala. Chismis pa lang almusal nyo palagi. Grabe. Mukhang busog na kayo ah. Teka, sino bang hot topic nyo for today? Ako ba? Marvin, totoo bang nagkalat daw ang sex videos mo sa internet? Ano yun? Kasama mo daw si Annie? Totoo naguhubad ako sa harap ng camera. At ina-upload ko sa internet. Pero solo lang ako. Hindi kasama doon si Annie. At saka Aling Goldie, bakit mo na itanong? Interesado ka ba? Ay, hindi, oh. Oo. Tigang na kayong dalawa eh. Lalo ka na, Aling Miding. Alam nyo, mukhang kailangan yung dalawa ni Aling Goldie na mag-subscribe sa OnlyFans ko. Kung wala kang OnlyFans, pwede ka ring mag-subscribe sa Telegram account ko. Pero kung nagtitipid kayo, i-follow nyo na lang ako sa Twitter. Marami akong nude photos and videos doon. Promise, matutuwa kayo sa makikita nyo. At saka, manood kayo. Para naman hindi puro chismis ang pinagkakaabalahan ninyong dalawa. Ano, Marvin? Nakuha mo na ba yung kita mo dun sa OnlyFans mo? Oo, ito yung pera. Ang dami nito ah! Magkano to? 8,000 pesos yan, lahat-lahat. Pero hindi pa yan yung OnlyFans. Yung kinita ko yan sa mga subscribers ko sa Telegram. Mukhang patok na patok ka ha. Well, iba na ang gwapo at matipuno. Yabang. Marami pa ngang nagme-message sa akin eh. Nag-aalok ng one-night stand kapalit ng malaking halaga. Ganun? Oo, sabi ko pag-iisipan ko muna. At saka siyempre, papaalam muna ako sa'yo. Ay, sige na Han, sige. Okay yan, patulan mo na. Sayang din yung perang kikitain mo dun. At saka, wala namang wawala sa'yo eh. Sige. Ay, siya nga pala. Kumusta si Eric? Pansin ko, ang tagal na niyang walang update sa Twitter ah. Nagko-contenta ba siya? Ang alam ko, nagpahinga muna si Eric. Kasi nabuking ng mga kapamilya yung ginagawa niya eh. Ganun? At yung huli niyang chat sa akin, sabi niya, hindi raw matanggap ng pamilya niya yung paghuhubad niya online. O arte ba naman ng pamilya niya?
Kung malaking pera naman ang ibinibigay sa kanila ni Eric, pwede sana bumalik na siya para naman matuloy na ang collab nyo. Yun nga eh. Isa rin kasi si Eric sa mabentang adult creators ngayon eh. Pero hindi bale, kukontakin ko uli siya para mangmusta. Ay, sana Han, palaging ganito. Kumikita ka ng pera halos araw-araw. Tapos, mayroon akong pampaspa mamaya. Thank you. Kaya nga nagsusubikap ako sa pag-ubad para naman maging masaya ka sa piling ko. Oh. Yung lahat ng gusto mo, nasusunod. Alam mo, Ani, handa kong gawin ang lahat para sa'yo. Oh. Ganong kita kamahal. Mahal din kita, Marvin. Ang swerte ko talaga sa'yo. Pasensya ka na, pare. Kung ngayon lang ako ulit nagparamdam sa'yo. Ayos lang, Eric. Nilibre mo naman ako sa pagkain dito sa fast food eh. At teka, ano na pala nangyari sa'yo? Simula nung madiskubre ng pamilya mong racket mo. Siyempre, nagulat sila at nagalit sa akin. Pero ikinatwiran ko naman sa kanila, doon sa pag-ubad ko online, kinukuha ko ang perang ipinangsusuporta ko sa kanila. Sa huli, tinanggap din nila ang trabaho ko. Ang laki ng kita sa racket natin. Kung gwapang isang lalaki, maganda ang katawan, at ducks, malaki talagang kikitain niya sa pag-ubad sa camera. Marvin, napapansin ko, dumarami mga subscribers mo sa OnlyFans, Just for Fans, pati doon sa Chaturbate. Iba na talaga kapag Adonis. Ikaw, marami ka rin naman subscribers sa Telegram mo, di ba? Kaso may konting problema lang ako. Bakit? Ano bang problema mo? Yung mga videos ko kasi nasa Telegram, nililik sa ibang adult sites at sa Twitter. May mga nag-a-upload na hindi nagpapaalam sa akin. Kaya tuloy imbis na mag-subscribe sila sa exclusive content ko, hinihintay na lang nilang ma-upload yun sa Twitter. Nababawasan tuloy ang kita ko. Butit, hindi pa nangyayari sa akin yan. Naku, imposible yan, Marvin. Baka na-upload na yung exclusive contents mo sa ibang sites, hindi mo lang alam. May habol ba tayo sa mga illegal na nag-a-upload ng contents ng iba? Ewan. At kung may habol man tayo, walang maglalakas loob sa atin na mag-claim ng copyright o kung ano man ang tawag doon. Marami sa atin ay may natitira pa rin hiya sa sarili, no? Sino kayang illegal na nag-a-upload nung? Marami sila. May mga kapwa natin Pilipino na nag-aastang content creator. Pero meron din galing sa ibang bansa. Yung 2 videos ko, in-upload ng illegal dun sa isang Twitter account na taga Myanmar. At meron din ako nakitang video ko na in-upload sa mga free adult sites. Sige, ikaw nang guwapo't mabenta. Pero Marvin, hindi na nakakatuwang nangyayari. Kung magpapatuloy yan, baka wala na tayong kitain at masanay ng mga tao sa libre. Kung ganun pala, dapat lagyan na natin ng watermark ang mga videos na ina-upload natin. Para sakali mang manakaw, malalaman pa rin ng mga viewers kung saan ang original source. Kahit palagyan natin yan ng watermark, still mababawasan pa rin ang kita natin dahil sa mga magnanakaw na yan. Ano, Marvin? Tapos na ba yung live stream mo? Oo, katatapos ko lang. Eto nga, pinagpawisan ako ng sobra. Ay, sige na, maligo ka na agad para hindi ka matuyuan ng pawis at magkasakit. Ay, sandali. May naalala pala ako, Han. Bakit? Kanina, habang nagbabrowse ako ng Twitter, nakita ko yung ilan sa mga videos mo in-upload sa ibang Twitter account. Ha? Talaga? Anong username ng nag-upload? Sandali. Check ko ulit. Kalimutan ko eh. Ito. Yan. Ito. JV. Yan ang username. Yan oh. Mga video mo, in-upload niya sa account niya. Nagpaalam ba siya sa'yo? Hindi. At saka, mga exclusive videos ko yan sa Telegram account ko. Hindi ko yan ipapa-upload ng libre. Ayan oh. Meron nang nag-upload. Lintek. Sino kaya may-ari ng JV account na ito? Malamang, isa sa mga subscribers mo. Ito na yung kinatatakot ko eh. Kapag may mga nag-a-upload ng exclusive contents ko,
Baka mabawasan ang mga subscribers ko. Siyempre, bakit pa nila gagawin yun sa akin kung mapapanood naman nila ng libre yung mga videos ko sa ibang account? Kung ako sa'yo, i-message mo na tong JV at mag-demand ka sa kanya na i-delete niya ang mga videos mo sa account niya. Oo, i-message ko siya pagkatapos ko maligo. Basta, Ani, kahit kailan, hindi ako papayag na may nagnanakaw ng mga exclusive contents ko. Marvin, hindi lang mga contents natin ang ninanakaw ng JB na yan. Pati na rin yung mga contents na Cebu Milker, CJ at Ren. Ninanakaw din yan. Wala bang nakakakilala sa JV na yan? Sandali. Kachat ko din ngayon si Cebu Milker. Sabi niya, kilala daw niya si JB. Dati na raw niya itong nakakulab. Kung ganoon, kausapin na natin ang taong yan. Itanong mo nga kaya kay Cebu Milker kung may contact details siya kay JV? O, sandali tatanong ko. Oo, meron daw. Ito, isinend niya sa akin. Ipa-forward ko sa iyo after natin mag-usap. Kakausapin ko talaga ng masinsinan ng lalaking yan. Kung wala siyang lakas ng loob na i-content ang sarili niyang katawan, pues, huwag siyang magnanakaw ng content ng iba. Hello? Ikaw ba si JV? Oo, ako nga. Sino tong tumatawag? Si Marvin ito. O mas kilala sa alter na Chinito Marvs. Alam ko kilala mo ko kasi naka-upload sa Twitter account mo ang mga exclusive videos ko sa Telegram. Parang alam ko na kung bakit ka napatawag sa akin Mabuti naman, alam mo. Kaya nakikiusap na ako sa iyo. Pakibura naman sa account mo ang lahat ng videos ko. Mga exclusive content ko yun. Doon ako kumikita. Alam ko gusto mo rin kumitang katulad ko, pero sana naman, huwag mag-upload ka ng sarili mong content. Huwag mong nakawin ang content ng iba. Konting respeto naman sana sa aming mga adult content creators. Oo, sige. I-delete ko na. Kailan mo i-delete? Sa weekends. Busy kasi ako sa trabaho ngayong week Wala akong pakialam kung busy ka sa work mo. Dinedemand ko na sa iyo na i-delete mo na ang videos ko sa account mo ngayon din. Kasi, naaapektuhan ang trabaho at kita ko dahil sa ginagawa mo. Hindi na ako makapaghihintay pa ng weekends. Sige. I-delete ko na. Hello? Lintik na lalaking ito. Pinagpatayan ako ng cellphone. Ano? Na-delete na ba ni JB ang mga videos mo sa account niya? Hindi pa rin hanggang ngayon Huh? Ang sama pa. May mga illegal uploaders na rin mula sa ibang bansa ang kumuha ng mga videos ko sa pamamagitan ng in-upload ni JV. Ano? Naku, kailangang ireklamo mo na yung JB na yan. Sumusobra na Hindi ko alam kung pakikinggan ako sakaling magreklamo ako. At saka hindi ko alam kung sakop ba ito ng copyright o intellectual property rights. Nakakahiya namang magtanong sa abogado. Ay, huwag kang mahiya. Kabuhayan na natin na nakasalalay dito. Kahit pa nga, mag-upload ka ng mga bagong content. Kung merong katulad ni JB na nagnanakaw ng contents ng iba, hindi matatapos ang problema natin. Sa tingin mo, papansinin kaya nila ako? Kasi, baka hindi nila ako seryosohin Isa lang naman akong hubadero sa harap ng camera. Bakit hindi mo pa rin subukin? Basta ang alam ko, kahit ano pang laman ng content mo, walang sino man ang pwedeng kumuha. Magnanakaw at umangkin noon. Ang content mo, pag-aari mo. Sa'yo lang ang karapatan. Sige, Ani. Susubukin kong ihingi ng payo sa abogado ang kaso ko. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco
upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping uploading sexual content and copyright, intellectual property rights. Nananatili pong protektado ang mga pictures at content ni Marvin, bagaman at hindi ito masyadong kaaya-aya para sa iba. Sa ilalim po ng Intellectual Property Code of the Philippines, ang mga copyrightable works ay binibigyan ng proteksyon from the moment of creation o mula sa oras ng pagkakalikha, anuman ang paraan ng pagpapahayag, nilalaman, quality o layunin nito. Ibig pong sabihin, hindi po nagmamatter kung ang isang work, material or content ay registered sa Intellectual Property Office. Kasama po sa mga proteksyong ibinibigay ng batas, ang economic rights o ang karapatan ng creator na pagkakita ng kanyang creation at moral rights na karapatang isulong ang kanyang mga karapatan dito, kasama na ang pagsasampa ng kaso. Sa madaling salita, may karapatan po si Marvin na pagbawalan si JV o sino man na gamitin ang kanyang content, lalo pangat wala siyang pahintulot. Karapatan din po niya na ipa-take down o ipabura ang anumang material na ipinost ng iba nang wala niyang pahintulot. Ang paglabag po dito ay tinatawag na copyright infringement sa ilalim ng Intellectual Property Code at may parusang kulong mula 1 hanggang 3 taon at multa mula 50,000 hanggang 150,000 pesos sa unang paglabag pa lamang. Lumalaki po ang multa kung paulit-ulit ang paglabag. At iba pa pong usapin ang damages at ang karapatan ng creator na ma-recover ang halaga na kinita ng iba sa unauthorized use ng kanyang materials. Para po enforce ang karapatang ito, maaari pong magsampa ng kasong administrative sa Intellectual Property Office at maaari ding mag-file ng kaso sa regular courts para sa criminal at civil cases. Samantala, maliban po sa copyright infringement, iba pa pong usapin ang tungkol sa paglabag sa RA 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act at RA 10173 o Data Privacy Act. Sa ilalim po ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act, mahigpit pong ipinagbabawal ang walang pahintulot na pagkuha ng larawan o video ng isang tao doing sexual or intimate acts o pagkuha ng larawan ng private parts ng iba. Ang pagkopya o pag-reproduce ng mga pictures or video recording ng intimate acts, ang pagbibenta o pamamahagi ng naturang recording o larawan, and of course, ang publication ng photos o videos gamit ang print, broadcast o sa pamamagitan po ng social media, VCD, DVD, internet, cellular phones at iba pang device na walang express na pahintulot ng mga tao na nasa pictures sa video. Take note po na ang pagpapahintulot para sa pagkuha ng pictures sa videos ay hindi nangangahulugan na pagpayag na din sa distribution o publication dito. Ang paglabag po sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act ay may parusang kulong mula 3 years hanggang 7 years at multa mula 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos or both, depende po sa discretion ng korte. Samantala, sa ilalim po ng Data Privacy Act, ang pangalan at maging ang picture sa video ng isang tao ay itinuturing na personal information. Maaari lamang po itong i-process, ibig sabihin gamitin o i-post ng ibang tao sa social media o anumang medium kung may pahintulot at may likal na basihan. Sa kwentong tampok natin ngayon, malinaw po na palihim ang pagre-record ni JV sa mga private shows ni Marvin para gamitin at pagkakitaan. Ibig pong sabihin, walang legal na basihan. Ang mga pages kung saan ipinost o nagsashow si Marvin ay nakaset na private at exclusively for subscribers and for a fee. Malinaw ang intensyon na ang mga ito ay hindi for public consumption. Ang pagbabayad po ng subscription fee ay hindi nangangahulugan na lisensya o permission para i-record, i-capture, o i-post o ipamahagi ito sa ibang platform nang walang consent ni Marvin. Dahil dito, may sapat pang basihan si Marvin para i-demand ang takedown ng kanyang mga pictures at videos. At maaari din po siyang magsampa ng kaso sa ilalim ng Data Privacy Act. Ang sino mang makasuhan at mapatunayang nagkasala ay maaaring makulong mula 1 year hanggang 3 years at pagmultahin mula 500,000 pesos hanggang 2 million pesos. Kaya't paalala po sa ating mga tagapakinig, igalang po natin ang privacy ng iba. Iwasan po mag-post o mag-share ng mga pictures ng ibang tao, lalo pa at wala silang pahintulot dito.
At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Bobby Cruz at Jeneline de la Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia, sa musika ni Bubuy Salonga, supervisyong technical ni Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Bobby Cruz, isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!